Walang sisinuhin ang komisyong sa siyasat sa mga maanomalyang proyekto ng gobyerno ayon kay Pangulong Bongbong Marcos kahit pa ang pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya yan matapos pangalanan ang chairman ng komisyon. Kilalanin siya sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Ang pagtitiyak ng Pangulo, walang sisinuhin ang binuo niyang Independent Commission on Infrastructure sa investigasyon nito sa mga anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura sa nakalipas na taon. Kaya ang tanong sa Pangulo, paano kumadawit ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersya sa mga flood control projects? How do you convince the public that your cousin and other allies, both in the House and in the Senate, would not be spared from the scrutiny of this panel? Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. All right. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Dito raw nangingibabaw ang ICI kung iahambing sa Senado at Kamara na nagsasagawa ng sarili nilang investigasyon sa flood control projects. Kung may mga sangkot na senador at kongresista, iniimbestigahan lang nila ang mga sarili nila, kaya mahirap maging patas. Sinisiguro raw ng Pangulo, hindi siya makikialam sa magiging trabaho ng komisyon. What I want to stress here is that the independent nature of this commission. Hindi kami makikialam sa trabaho nila. We will of course be in discussion with them. We will ask them, ano nangyari, what have you found, what are we doing next, etc. But we're not about to direct them as to how they are going to conduct their investigations. And we are going to leave it up to them. Sinusuportahan naman daw ni Romualdez sa pahayag ng Pangulo. Dagdag pa niya, maging ang mga ibang miyembro ng Kamara, hindi raw po protektahan kung mapapatunayang may ginawang mali. Naganap ngayong araw ang unang pulong ng Independent Commission on Infrastructure kasunod ng pag-anunsyo sa magiging chairperson nito, si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness. I was very encouraged because in my meetings with Justice Andy yesterday, sabi niya, we have to make it nothing less than a turning point in the conduct of governance in the Philippines. Nauna nang inanunsyo bilang miyembro ng komisyon sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at si Rosana Fajardo, country managing partner ng accounting firm na SGV. Malaki raw may tutulong ng kaalaman at karanasan ni Singson at Fajardo sa isasagawang investigasyon. Isinama si Baguio City Mayor Benamin Magalong bilang special advisor ng komisyon. Tiwala raw ang Pangulo sa kakayahan ni Magalong bilang investigador pero hindi isinama sa komisyon dahil hindi naman daw nito matalikuran ang kanyang tungkulin bilang Baguio City Mayor. Ipiniliwanag din ng Pangulo kung bakit mga infrastructure projects sa nakalipas na 10 taon ang saklaw ng komisyon. Una, 10 taon daw kasi ang pagtatago ng records sa Commission on Audit o COA at pangalawa, kailangan daw malaman at matunton kung bakit nagkaganitong sistema sa gobyerno at paano ito may sasaayos at matiyak na hindi na muling mauulit. Kanselado na ang lahat ng flood control projects sa 2026 budget at sa halip, naghanda ang palasyo ng menu na pagpipilian ng mga mambabatas para paglaanan ng pondo. Kabilang dito mga proyekto sa edukasyon, agrikultura, kalusugan at iba pa. Sa pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya, hindi rin daw sapat na makasuhan at makulong lang. Dapat rin anyang tapusin o ayusin ang proyekto dahil ito naman ang nakasaad sa kontratang pinasok nila. Muling giit ng Pangulo, galit siya sa mga tinawag niyang balasubas na nagnakaw umano ng pondo ng gobyerno at suportado ang karapatan ng bawat mamayang Pilipino na magpahayag ng galit sa anomalyang ito. You have to remember, I brought this up. And it is my interest that we find the solution to what has become a very egregious problem. But it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So,
yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.